Tiniyak ngayon ng pamalaan na merong 2.9 na bilyong pisong naka-standby na pondo para ibigay na ayuda sa mga apektado ho ng bagyong Krising at maging ng habagat. At sa harap po nito, siniguro naman ang pamahalaan na mabilis na makararating ang ayuda sa mga biktima ng kalamidad dahil automated na at hindi yung mano-mano ang pagpapak ng mga relief goods dahil po sa bagyong bago pong makinarya na ginagamit po ng gobyerno. Samantala, ipinatatayo naman ni Pangulong Marcos Jr. ang ilang disaster response centers para masiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino tuwing may kalamidad. Eden Santos sa balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahandaan ng gobyerno sa pagtugon sa pananalasa ng bagyong Krising sa bansa. Ang Pangulo ay personal na ininspeksyon ang tuloy-tuloy na pagre-repack ng family food packs sa National Resource Operations Center ng Department of Social Welfare and Development sa Pasay City. Ang mga family food packs ay ipamamahagi sa mga lugar na apektado ng bagyong Krising at iba pang kalamidad sa bansa. Meron nang humingi ng tulong sa Region 7. Mabuti na lang, may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya nakaready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Biglaan ang ginawang pagbisita ng Pangulo sa DSWD NROC kung saan ipinakita at ipinaliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kay PBBM ang bagong mechanized packing system sa mga food packs. Sinabi ni Gatchalian na sa tulong ng machine ay automated na at hindi mano-mano ang packing ng mga food packs. Nasa 25,000 food packs kada araw ang kayang gawin sa ilalim ng mechanized packing system mula sa 8,000 hanggang 10,000. Ito ay instruction ng ating Pangulo na pabilisin pa ang disaster response. Dati-dati, mano-mano o manual ang pag-repack natin yung goods. Kaya nga halos 8,000 hanggang 10,000 lang na packing food pack ang nagagawa natin kada araw dito sa Pasay Repacking Center natin. Pero sa bagong repacking center na bagong machines natin for repacking na fully automated, kaya na natin mag-produce ng 25,000 na family food packs dito lang sa Pasay alone araw-araw. Bago ang pagbisita sa DSWD Operations Center, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang launching ng bagong Pilipinas eGov.ph Super App at eGov.ph Serbisyo Hub sa San Juan City. Ito ay bahagi pa rin ng pagsisikap na tulungan ang mas maraming tao na magkaroon ng access sa mga serbisyo ng gobyerno. Ang bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub ay isang one-stop shop na magbibigay ng pinagsama-samang plataporma para sa patuloy na paghahatid ng mahalagang tulong at serbisyong pampubliko na madaling makuha ng mga tao. Idinisenyo din ito upang pasimplehin, pabilisin at pahusayin ang karanasan ng publiko kapag nag-a-access sa mga serbisyo ng gobyerno. Kabilang sa mga serbisyo na maaring ma-access ng publiko ay mula sa Presidential Communications Office, Anti-Red Tape Authority, Department of Health, Department of Migrant Workers, Department of Social Welfare and Development, National Bureau of Investigation, Philippine Health Insurance Corporation, Social Security System at iba pa. Matatagpuan ng BPES sa makabagong San Juan National Government Center sa Pinaglabanan Street, San Juan City. Bukod sa iba't ibang serbisyo ay layon din ito na maiwasan ang korupsyon sa pakikipagtransaksyon ng publiko sa mga ahensya ng gobyerno. Ang aking instruction sa kanila, walang korupsyon, walang fixer, walang pila. Kinansela naman ang inspeksyon ng Pangulo sa North-South Commuter Railway Station sa Balagtas, Bulacan. Nakatakda sana ang ating Pangulo na mag-inspect ngayong araw na ito sa North-South Commuter Railway Balagtas Station sa Bulacan.
Ang NSCR Malolos Tutuban Project ay isang 37.9 kilometers mass railway transportation na isa sa mga pangunahing proyekto ng Build Better More program. Layo ng proyekto na bawasan ang oras ng paglalakbay mula Malolos hanggang Tutuban sa humigit kumulang 35 minuto lamang mula sa 1 oras at 30 minuto. Kayang i-accommodate nito ang humigit kumulang 300,000 commuters kada araw mula sa lalawigan ng Bulacan hanggang NCR. Inaasahan ang partial opening ng Malolos Valenzuela ay sa 2027. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.